Life After Prison. By Silence You. Kabanata 381. Saang daan tayo dapat pupunta? Tumingin si Severin sa harapan at tinanong si Larry. Habang sinusubukang pigilan ang nabigla niyang puso, itinuro ni Larry ang kanan. Sa kanan. Hindi sila kasing bilis mo dahil kailangan nilang magmaneho sa daan. Mula rito ay diretso tayo sa burol na iyon. May lawa sa harap ng burol. Ang kanyang mansyon ay nasa tabi lamang ng lawa. Pagkatapos noon, nahirapan pa siyang pakalmayan ang kanyang puso. Base sa bilis ni Severin, siguradong naabot na niya iyon. Ang antas na lampas sa malalim na master. Isang mansyon malapit sa lawa ang nabuksan. Hinuli ng dalawang lalaki si Diane sa mansyon at inihatid sa kinaroroonan nina Rufus at Manuel. Mr. Rufus, narito ang babaeng hiniling mo. Iniulat ng isa sa mga lalaking naka-formal suit. Napatingin si Rufus kay Diane na mukhang galit at tumango. Mabuti, napakahusay. Hahaha. Huwag kayong mag-alala. Gagantimpalaan ko kayong dalawa ng malaki pagkatapos nating bumalik. Salamat, Mr. Rufus. Patuloy na dinakip ng dalawang lalaki si Diane sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga kamay sa likod niya. Rufus Chavez. Ikaw talaga. Tanga mo. Anong gusto mo sa akin? Binigyan ni Diane si Rufus ng isang mabangis na titig gamit ang kanyang masasamang mata. Sa oras na iyon, napansin niyang maraming bodyguard ang nakatayo sa paligid at nakapalibot sa mansyon. Lahat sila ay mga piling mandirigma na inupahan ng mga Chavez. Ano ang gusto ko? Ngumisi si Rufus at naglakad papunta kay Diane. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang daliri upang itaas ang baba ni Diane at sinabi. Ano ang gusto ko? Seryoso hindi mo alam kung ano ang gusto ko. Sobrang gusto kita. Alam mong hinahabol kita ngunit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. At sinaktan pa ako ng walang kwentang asawa mo. Pero nakuha ko na. Kung hindi ko makuha ang puso mo, mas mabuti pa sigurong makuha ko muna ang katawan mo. Huminto siya at nagpatuloy sa pagpapahayag ng kanyang nakakahiyang iniisip. Kung tutuusin, dapat may makuha man lang ako sa iyo, di ba? Hahaha. Baliw ka. Nagmura si Diane at tumingin kay Manuel na kanina patahimik. Mr. Manuel, ikaw ang pinuno ng isang pangalawang tier na upper class na pamilya. Bakit mo hinahayaan ang anak mo na gumawa ng kasuklam-suklam na bagay? Bakit mo pinahihintulutan ang iyong anak na gumawa ng ganitong kataksilan na krimen? Dahil patuloy na tumahimik si Manuel, nagpatuloy si Diane. Mr. Manuel, palayain mo na ako ngayon ng iyong anak at maaari tayong magkunwaring hindi mangyayari ito. Kung hindi, maaari kang magpaalam sa iyong pamilya. Tumayo si Manuel at tumawa. Hahaha, talaga. Diane, sa tingin mo ba ito ang magandang panahon para pagbantaan ako? Wala talaga akong ideya sa iniisip mo. Totoo na second-tier upper-class family ang pamilya mo. At may pagkakaiba ang pamilya ko sa pamilya mo. Ngunit huwag kalimutan ang tungkol dito. Ako ang general manager ng Shanahan Corporation. Kung may nangyari man sa akin, hindi kayo basta-basta papayagan ng pamilya ko. Isipin mo ang mga pagkalugi na mararanasan mo. Life After Prison. Kabanata 382. Sa puntong ito, huminto sandali si Diane bago nagpatuloy sa pagsasalita. At saka, ang asawa ko ay may mabuting pakikitungo sa Draco Hall at matalik na kaibigan ni Miss Sheila. Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano sa akin, maaga o huli, hahanapin at sisirain ka nila at ang iyong pamilya. Hahaha. Natakot ako pagkatapos kong marinig iyon. Tumawa ng masama si Manuel pagkarinig nun. Pero sa tingin mo ba hindi ko naiisip ang mga sinabi mo bago kita dinala dito? Sayang, sobra kang gusto ng anak ko. Marami na kaming ginawang pagpaplano bago ka kidnapin dito ngayon. Ang malalaman lang nila ay dinala ka namin dito. Hindi nila malalaman kung sino ang may kagagawan nito. Sa tingin mo ba ay magpapatuloy sila sa paghahanap sa iyo kapag wala silang impormasyon tungkol sa iyong lokasyon pagkalipas ng maraming taon? Natawa ng histeryoso si Manuel. Mayroon kaming lihim na daanan dito, at sa dulo ng sekretong daanan ay isang basement. Ikukulong ka namin sa loob.
Maaaring pumunta ang anak ko para hanapin ka kapag nakalaya na siya at maging ina ka ng kanyang anak. Dayan, hinding-hindi ito ang gusto kong gawin. Ikaw at ang asawa mo ang nagpilit sa akin na lumabas sa planong ito. Bakit mas gugustuhin mong makasama ang walang hiya na nasa kulungan noon at hindi ako, isang anak mayaman? Sabi sa akin ng tatay ko, kung hindi ako kikilos ng buong tapang at malupit, walang sino man ang magpapahamak sa akin. Kaya naman, sabi ni Rufus Chavez, ikaw, hindi ko alam na ganito ka pala tao. Galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Dayan. Batay sa sitwasyong ito, alam niyang magiging mahirap ang daan para makatakas siya. Gayunpaman, hindi siya isang hanggal na tao. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, hindi ka ba natatakot na hulihin ng bodyguard ko ang dalawang lalaking pinadala ninyo para makuha ang atensyon niya? Baka aminin nila ang utak kapag hindi nila nakuha ang pagpapahirap. Kaluskos ng masama ni Manuel. Ang dalawang lalaking iyon ay nagdurusa sa isang nakamamatay na karamdaman. Tinanggap ko sila lalo na para dito dahil wala na silang maraming oras sa mundong ito. Binigyan ko sila ng pera upang ang kanilang pamilya ay magkaroon ng mas magandang buhay. Ang kailangan lang nilang gawin ay akitin ang iyong bodyguard mula sa iyo. Kapag nakuha sila ng iyong mga bodyguard, sila ay magpapakamatay. Bang! Gumawa ng pistol gesture si Rufus gamit ang kanyang kamay. Ganyan sila namamatay. Kahit kailan hindi sila nagtrabaho bilang bodyguard namin. Sa tingin mo ba makakahanap ang mga tao mo ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa atin mula sa kanila? Pinaalis na rin natin ang pamilya nila sa ibang bansa. Ha. Nasiyahan si Manuel sa kanyang sarili. Ano sa tingin mo? Matalino ba ako? Ako ang nag-curate ng lahat. Sige. Kayong dalawa. Hayaan mo na si Miss Dayan. Matalino siyang babae at alam niyang hindi siya makakatakas. Magiging asawa ko na siya simula ngayon. Babae ko, tandaan mong tretuhin siya ng may respeto kapag nabihag siya rito. Naiintindihan mo ba? Nag-isip sandali si Rufus at hiniling sa dalawang lalaki na bitawan ang kamay ni Dayan. Rufus, sa tingin mo ba sulit ito? Nasa iyo ang aking katawan ngunit hindi ang aking puso. Kamumuhian kita magpakailanman. Sa tingin mo ba ito ay isang magandang desisyon? Isang hakbang pasulong si Dayan at galit na tumingin kay Rufus. Ha. Oo, sulit ito. Ang tanging ginawa ni Rufus ay tumawa ng malakas matapos marinig iyon. Unti-unti nating nabubuo ang ating relasyon. Darating ako para hanapin ka, alagaan ka, kumain at uminom kasama mo, at tamasahin ang pinakagustong gawin ng mga lalaki at babae na pinakagustong gawin ng mga lalaki at babae. Naniniwala akong habang lumilipas ang panahon, mai-inlove ka sa akin. Ano ba ang sinasabi niyan? Ang paibig ay lumalaki sa paglipas ng panahon. Naniniwala akong mangyayari iyon sa atin. Tama. Di ba nagkaanak muna kayo ni Severin bago kayong dalawa? Tumanggaw si Manuel at sinabing, Miss Dayan, alam kong hindi ganoon kagwapo ang anak ko. Pero masasanay ka at malalaman mong hindi naman siya ganoon kalala. Darating din ang pag-ibig kapag mas matagal mo siyang kasama at magkaka-baby. Huwag kang mag-alala. Magiging maganda ang pakikitungo namin sa iyo kung kumilos ka. Life After Prison. Kabanata 383. Kalokohan. Binilisan ng galit ang dugo ni Dayan. Dinuraan niya si Rufus. Sa panaginip mo, gagong babae. Isang hakbang pasulong ang dalawang bodyguard at gustong turuan ng leksyon si Dayan. Gayunpaman, itinaas ni Rufus ang kanyang kamay at sinabi, huminahon ka. Pagkababa ng mga bodyguard ay pinawi niya ang kanyang pagkadismaya at ngumiti na parang pervert. Laway ito ng asawa ko, hindi naman siguro madumi. Ginamit pa niya ang dila niya para dilaan ang labi niya na para bang sarap na sarap. Hihihi. Hindi masama. Ang sarap ng laway niya. Hindi nakaimik si Dayan. Nakatingin pa lang sa kanya ay naiinis na si Dayan. Tumingin siya sa kaliwat kanan at handang tumakas. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ng dalawang bodyguard at mabilis na pinandilatan siya ng ibang mga bodyguard. Miss Dayan, mangyaring itigil ang paglaban. Wala itong kwenta. Sabi ni Manuel. Halika.
Huwag mong pilitin ang aking mga tauhan na gawin ang anumang bagay sa iyo. Halika, sundan mo ako sa basement. Biglang isang malakas na kalabog ang tumunog. Sinipa ang pinto. Pumasok sina Severin at Larry. Ano? Severin. Tatay. Paano niya tayo nahanap? Nang makita ni Rufus si Severin, natakot siya kaya nanginginig ang boses. Matapos siyang bugbugin ni Severin ng maraming beses, nagkaroon siya ng phobia sa tuwing nakikita niya si Severin. Hindi pa banggitin na kinidnap na nila si Diane sa pagkakataong ito. Walang sinabi kung ano ang gagawin sa kanya ni Severin sa pagkakataong ito. Mr. Larry, bakit kayo nandito? Nakakatakot ang mukha ni Manuel nang makitang kasama ni Larry si Severin. Katulad ng kanyang anak, napuno ng takot ang kanyang puso. Kung narito si Larry, ibig sabihin, isang segundo lang ay makakarating na ang mga miyembro ng Draco Hall. Sa panahong iyon, sila ay mapapahamak. Severin. Tatakbo na sana si Diane kay Severin nang makita niya ito. Mabilis na kumilos ang isang bodyguard at hinawakan si Diane. Bastos ka, pinitik ni Severin ang kanyang daliri. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan at galit. Isang flash ng liwanag ang lumitaw at tumama sa dibdib ng bodyguard. Pakiramdam ng bodyguard ay parang tinamaan ng bala ang kanyang dibdib at umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib. Bumaba siya para tingnan at bumagsak na patay sa sahig. Ah! Sigaw ni Diane sa takot at tuluyang tumakbo kay Severin. Diane! Huwag kang mag-alala. Walang aalis ng buhay sa lugar na ito. Maglalaho na ang mga Chavez sa Brookborn simula ngayon. Wala sa kanila ang makakatakas dito. Sabi ni Severin na may malupit na mukha at niyakap si Diane sa kanyang mga bisig. Pero, kung sa bagay, maraming bodyguards sa mansion. Malamang wala pang 20. Hindi inaasahan ni Rufus at Manuel na makikita ni Severin at Larry ang lugar na ito. Nakapagtataka nga si Severin at Larry ay dumating kaagad pagkatapos nilang kinidnap si Diane dito. Nag-alinlangan ang lahat kung nakita na ni Severin na mangyayari ito. Kung hindi, walang katuturan kung bakit mabilis na nahanap ni Severin at Larry ang lugar na ito. Tatay, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Mapapahamak tayo. Life after prison. Kabanata 384. Si Rufus ay hindi na siya ang kahangahangang tao ngayon. Masyadong nakakatakot ang mga mata ni Severin at alam niyang hindi nagbibiro si Severin sa pagkakataong ito. Wala nang iba. Kayo lang dalawa. Kumunat ang noo ni Manuel. 18 sila dito sa mansyon. Higit sa lahat, 3 sa kanyang mga tauhan ang tagapag-alaga ng kanilang pamilya. Lahat sila ay malalim na mga master. Kahit na level 1 pa lang sila. Malalim na master, sila ay hindi natalo, lalo na sa mga normal na tao. Anong meron? Kulang ba tayong dalawa? Kumunat ang noo ni Larry at kinuyam ng mahigpit ang kamao. Hahaha. Silang dalawa lang talaga. Huwag kang matakot sa kanila. Hindi nila tayo matatalo. Makipag-away ka. Natuwa si Manuel nang malaman na sina Severin at Larry lang iyon. Agad niyang utos sa mga bodyguard niya. Patayin sila. Mabilis silang sinugod ng mga bodyguard. Diane. Hintayin mo ako. Papatayin ko ang mga batang ito. Binitawan ni Severin si Diane at sinugod ang mga bodyguard na iyon. Si Larry ay isang malakas na manlalaban. Isang suntok lang ang kinailangan niya para mapatay ang isang bodyguard. Sa loob ng ilang sandali, nakapatay na siya ng hindi bababa sa 7 o 8 bodyguard. Nang lumingon siya, pinatay ni Severin ang lahat ng iba pa kasama ang 3 tagapag-alaga. Nagkalat ang mga bangkay sa sahig. Ano? Nagkamali kami. Patawarin mo kami. Ang nangyari ilang segundo lang ang nakalipas ay nagpasindek kay Manuel. Lumuhad siya sa sahig at humingi ng awa kina Severin at Larry. Miss Diane. Pakiusap, pakiusap. Patawarin mo kami. Pakiusap ni Rufus kay Diane. Napatingin sa kanya si Diane at naalala ang pagiging mayabang niya noon. Siya ay palaging isang malambot na tao. Nakakuyom ang kamao, sabi niya. Kung alam mo lang na aabot sa ganito, hindi ka na sana kumilos ng ganito. Binalaan na kita noong kinidnap mo ako.
Pero nakinig ka ba sa akin? Bakit ngayon ka lang nagmamakaawa kung alam mong matatapos na ang buhay mo? Nagpatuloy si Dayan nang makita niyang pareho si Rufus at Manuel na napaluha. Iyan ay mga luha ng buwaya. Sila ay peke at hindi sinsero. Pagkatapos nito, tumanggi siyang masaksihan ang brutal na eksena at nag-walk out. Severin, Mr. Larry, maghihintay ako sa labas. Hindi. Miss Dayan. Nakikiusap ako sa iyo. Ilang taon na tayong magkakilala. Ang sumunod ay si Rufus at si Manuel ay sumisigaw ng awa at tulong. Rufus Chavez, napatawad na kita sa noong pinahirapan mo ako sa unang pagkakataon at hindi ko naisip na kitilin ang iyong buhay. Tapos ginawa mo ito. Kinidnap ang asawa ko. Hindi mo ba alam na ikaw ang nagdadala nito sa sarili mo? Napabuntong hininga si Severin at ipinatong ang kamay sa ulo ni Rufus. Lumuwa si Rufus ng isang subo ng dugo at bumagsak na patay. Habang tinitingnan ni Manuel ang bangkay ng kanyang anak, sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang ginawa. Umiyak siya. Anak ko, ako ang may gawa nito sa'yo. Masyado kitang pinalaki sa layaw ng sobra. Katulad ni Rufus, pinalo ni Severin si Manuel sa ulo para wakasan ang buhay ni Manuel. Pagkatapos nun, tumayo siya at sinabi kay Larry. Linisin mo ang lugar na ito at sirain ang mga Chavez. Huwag hayaan ang sino man sa kanila na umalis. Paalisan ang mga utusan ngunit hindi ang mga Chavez. Hayaang umalis ang mga katulong at mga tanod kung handa silang sumuko. At magpadala ng isang tao na kunin ang kanilang negosyo at mga ari-arian. Supreme Leader, magiging malaking bagay iyon dahil second-tier upper class na pamilya sila. Kung ganito lang ang papalit natin, sa tingin ko ay hindi magiging masaya ang Brookborn Mansion dito. Ipinahayag ni Larry ang kanyang pag-aalala at kumunot ang noo. Ngumisi si Severin. Huwag kang mag-alala, kunin mo na lang muna. Kung hindi sila masaya dito at hanapin ang problema mo, hilingin mo sa kanila na pumunta at harapin ako. Ipapaliwanag ko sa kanila. Tumanggaw si Larry at tumingin sa labas ng mansyon ni Severin. Maya-maya, tiningnan niya si Manuel at ang mga bangkay ng iba pa at nananjes. Mr. Manuel, ang tanga mo. Sa tingin mo, bakit ka makakaligtas sa pagtawid sa kanya? Bakit ka naghukay ng sarili mong libingan? Life After Prison. Kabanata 385. Nang makaalis si Severin sa mansyon, dumidilim na ang langit. Napatingin siya kay Dayan na tahimik na nakatingin sa lawa. Lumapit siya at pinulupot ang mga kamay sa baywang ni Dayan. Dayan, kumusta ang pakiramdam mo? Natakot ka ba? Ngumiti ng mahina si Dayan. Mabuti na lang at nakarating kayo ni Mr. Larry sa tamang oras. Kung hindi magiging madali para sa iyo na mahanap ako kung makulong ako. Pagkatapos noon, isang tanong ang pumasok sa isip niya. Tanong niya. Oh, paano ka nakarating dito? Hindi ko nakita ang sasakyan mo paglabas ko. At paano mo nalaman na si Rufus ang kumidnap sa akin? Lumingon si Severin at natuklasang may ilang sasakyan na nakaparada sa labas. Nag-isip siya ng ilang dahilan para sagutin ang mga tanong na iyon. Nako, si Mr. Larry ang naghatid sa akin dito. Si Mr. Blade at ang iba pa ay pupunta dito. Sinabi sa akin ni Abigail na ikaw ay kinidnap at hiniling ko sa kanila na tingnan ang mga pagbabantay sa paligid ng lugar na iyon. Pagkatapos ay natuklasan namin na kayo ay patungo dito. Pinag-isipan ko ito at napagtanto na ang tanging mga taong nasaktan ko ay si Edward, Rufus o ang iba pang impormasyon sa aking kamay. Lumingon si Dayan para harapin si Severin. Napangiti siya. Napakatalino mo. Alam kong magiging ligtas ako sa piling mo. Bahagya niyang inangat ang ulo niya at pumikit. Halata naman kung ano ang gusto niya. Nakita ito ni Severin at natuwa siya. Agad naman itong lumapit at binigyan siya ng halik. Pareho silang nalunod sa mapagmahal na emosyon na nakalimutan nilang nasa mansyon pa rin si Larry. Nang papalabas na si Larry sa mansyon ay nakita niyang naghahalikan sila. Puno ng kahihiyan, napaatras siya ng ilang hakbang at tumayo sa pintuan, alam niyang baka maistorbo niya si Severin at ang kanyang asawa. Makalipas ang 2 minuto, sunod-sunod na dumating ang isang sasakyan at inistorbo sina Severin at Dayan. Nandito na si Mr. Blade at ang iba pa.
Nang marinig ang tunog ng makina ng sasakyan, talagang nag-atubili si Severin na paalisin si Dayan. Napaatras si Dayan ng 2 hakbang. Pulang-pula ang mukha niya. Napansin niya ang pagtibok ng kanyang puso. Dumating dito si Blade kasama ang mga miyembro mula sa Draco Hall at Abigail. Nag-drive din sila. Nandito ang sasakyan ni Severin at Dayan. Mr. Severin, kumusta na? Ayos lang ba ang asawa mo? Tanong ni Blade pagkarating niya. Tumanggaw si Severin. Ayos lang siya. Wala na ang mga Chavez. Sinabi ko na ang lahat kay Mr. Larry kung ano ang gagawin. Gabi na. Ingatan mo ang lugar na ito. Uuwi na ako kasama ang asawa ko. Oo naman. Tiyak na takot siya. Pinakamabuting magpahinga siya nang hindi bababa sa 2 araw sa bahay. Ngumiti si Blade. Lumapit si Abigail at humingi ng tawad. Pasensya na, ma'am. Masyado akong naging pabaya at nahulog sa bitag nila. Ngumiti ng mahina si Dayan. Ayos lang. Ginawa mo na ang lahat. Hindi mo alam na napakalihim nila. Sasanduan din sana ako ni Lily pero tumanggi ako. Kung nandyan lang kayong dalawa, wala silang ganitong pagkakataon. Salamat sa iyong pag-unawa at pagpapatawad. Magiging mas maingat kami sa hinaharap. Sumaludo si Abigail. Abigail, kaya mo bang magmaneho ng kotse ni Dayan? Sasama siya sa akin. Nag-aalala ako na shock pa rin siya kaya hindi siya makapagmaneho ngayon. Sabi ni Severin. Oo, sir. Life after prison. Kabanata 386. Tumanggaw si Abigail. Ipinasa sa kanya ni Dayan ang susi ng kanyang sasakyan. Magmaneho ng ligtas, Mr. Severin. Si Larry, Blade, at ang iba pa ay nakatingin sa pag-alis ni Severin at Dayan sa lugar. Pagkatapos nito, inutusan ni Larry ang mga miyembro ng Draco Hall na ayusin ang mga bangkay sa mansyon. Samantala, nagpadala rin siya ng mga tao sa mga Chavez para patayin sila at kinuha ang kanilang mga negosyo at mga ari-arian. Nang maibigay na niya ang lahat ng mga tagubilin, nalungkot si Larry. Iyan ang ating Supreme Leader. Siya ay talagang napakalakas. Mayroon tayong malakas na suporta sa hinaharap. Boss, alam mo ba kung anong level ang Supreme Leader natin? Mas huli pa kami nakarating dito kaysa sa kanya kahit nagda-drive kami. Tumakbo pa ako sa maraming pulang ilaw. Nang tuluyan na akong makalabas ng syudad, nagmamaneho ako sa pinakamabilis na kaya ko. Napahanga si Blade. Siguro nalampasan na niya ang Profound Master. Pero may makakaabot ba talaga sa ganoong level? Sa ilalim ng umaasa na mga mata ni Blade, tumanggaw si Larry. Oo, sigurado akong nandoon siya. Nagawa niyang salakayin ang kanyang kalaban ng espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng pagpitik ng kanyang daliri. Agad na bumagsak ang kanyang kalaban. Hindi iyon magagawa ng isang malalim na master. May bagay talaga siya. Hindi katakataka na ipapasa sa kanya ng matandang Supreme Leader ang Draco Deus Temple. Nagulat si Blade. Napangiti si Larry. Ang matandang Supreme Leader ang guro niya kaya hindi malayong nahuhulog ang mansanas sa puno. Hindi ko lang akalain na ganoon kalakas siya sa murang edad. Sa talentong tulad niya, langit ang hangganan. Napaisip si Blade at sinabing, oo, napakalakas niya talaga. Pero ano na lang ang iisipin ng Brookborn Mansion kapag nalaman nilang winasak natin ang mga Chavez? Ano ang gagawin nila sa atin? Ibig sabihin sinubukan lang nila kaming pahinain at eto kami, sinisira ang isang upper class na pamilya. Hindi napigilan ni Larry at mapait na mapangiti. Oo, wala din akong masabi. Pero sila ang nangbuli sa ating Supreme Leader at kumidnap sa asawa ng Supreme Leader natin. Sila ang naghukay ng sarili nilang libingan. Nagpatuloy siya. Sinabi na sa akin ng Supreme Leader. Kung may mangyari, sabihin sa Brook Brown Mansion na ayusin ito sa kanya. Hiniling niya lang sa akin na kunin ang negosyo at mga asset ni Chavezes. Tingnan natin kung anong uri ng arrangement ang mayroon siya kapag ginawa natin iyon. Tumanggaw si Blade. Hulaan mo, ibang-iba ang negosyo nila sa dati nating ginagawa. Masakit sa ulo kapag kinuha na natin. Dayan, tinakat ba kita noong nakita mong pumapatay ako ng napakaraming tao?
Habang nagmamaneho si Severin pauwi, tumingin siya kay Dayan at nagtanong. Ngumiti ng mahina si Dayan. Bakit naman ako matatakot? Sa totoo lang, namamangha ako sa kabayanihan mo. Napahinto siya at nagpahayag ng paghanga. Narinig ko na may mga taong may kakayahang magsanay sa isang espesyal na paraan para maging napakalakas. Sa palagay ko isa ka sa mga taong iyon. Wala akong ideya na napakagaling mo. Sayang, wala akong alam. Kung hindi, maaari din akong maging makapangyarihan kaya may kapangyarihan akong ipagtanggol ang sarili ko. Inabot ni Severin ang kamay niya para hawakan ang kamay ni Dayan at seryosong sabi. Huwag kang mag-alala. Nabalitaan kong maraming kayamanan sa mundong ito. May ilan na maaaring makapagpabago sa iyong pangangatawan at hayaan ang mga hindi makapagsanay na magkaroon ng kakayahang angkinan ang katawan para sanayin. Magsisikap akong makuha ito para sa iyo. Talaga. Magiging kahanga-hanga kung mahahanap mo ito. Napangiti si Dayan. Ngunit sa palagay ko, ito ay magagastos ng malaki. Baka hindi mo ito mabibili ng pera. Hindi ko alam pero naalala ko ang sinabi sa akin ng matandang wako noon. Ngumiti ng mapait si Severin. Magsisikap ako dahil alam kong may maliit na pagkakataon. Pagkatapos noon, may naalala siya at nagtanong. Tulog ka na nung bumalik ako kagabi. Sa tingin mo ba pwede tayong matulog ngayong gabi? Namula si Dayan sa narinig. Tumingin siya sa kabilang side at mahinang sumagot. Oo, life after prison. Kabanata 387. Yes. Tuwang-tuwa si Severin na makuha ang approval ni Dayan. Kumalma ka, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata. Medyo busy ako nitong mga nakaraan. Bakit hindi tayo kumain sa labas mamaya? Ang tagal na nating kumain sa labas. Walang problema. Ngumiti si Severin. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa bahay. Nanay. Nang bumalik sina Severin at Dayan sa bahay, masayang tumakbo si Celine sa kanila sa mga bisig ni Dayan. Binuhat siya ni Dayan at hinalikan sa pisngi. Naging mabuting babae ka ba ngayon? Oo, nanay. Dinala ako ni tatay sa amusement park kaninang umaga. Sobrang saya ko, inosenteng sabi ni Celine. Ang galing. Labis ang kasiyahan ni Dayan nang makitang bumubuti na ang relasyon ni Celine at Severin. Mukhang tama ang pinili niya at sulit ang kanyang pagtitiyaga. Lalo na pagkatapos ng nangyari ngayon. Alam niyang maaasahan niya si Severin na protektahan siya at hindi pangkaraniwang tao si Severin. Unti-unti na niyang ipinagkatiwala ang sarili sa kanya at tinanggap siya. Inay. Sabi ni Dayan lalabas daw tayo para sa hapunan. Ngumiti si Severin at nagpaalam kay Judith at Maurice. Ang galing. Paano ang pizza? Ang tagal na naming hindi nakakain ng pizza. Tumawa si Maurice at nagmungkahi. Tiningnan ni Judith ang asawa. Tignan mo lang ang mukha mo. Ganon ka ba talaga karami ang kumain ng pizza? Dapat si Dayan ang magdedesisyon kung ano ang kakainin. Narinig iyon ni Dayan at napangiti. Tatay, nanay. Magpizza tayo. Ang tagal ko nang hindi nakakain yan. Nasasabik na din akong kumain yan. Narinig mo ba? Si Dayan gusto din kumain ng pizza. Masayang sabi ni Maurice. Pagkatapos noon, masayang lumabas ang Foilet para kunin ang kanilang pizza. Kasabay nito ang pag-uwi ni Edward na mukhang nanlumo at nanlumo. Namutla ang mukha niya. Hindi pa banggitin, medyo lasing din siya. Edward, anong nangyari sa'yo? Bakit ka naglasing? Tanong ni Dominic nang makitang nakauwi na si Edward. Si Dominic din ang padre de pamilya. Ngumiti ng mapait si Edward. Tatay, tapos na tayo. Tapos na. Anong ibig mong sabihin? Kumalabog ng husto ang puso ni Dominic at natakot nang marinig iyon. Masisira na tayo. Life after prison. Kabanata 388. Ngumiti ulit ng mapait si Edward. Nang i-terminate ni Dayan ang kontrata sa aming kumpanya kaninang umaga, alam kong may mali. Bakit nila tatanggalin ang kontrata sa amin kapag kumikita talaga ang proyekto? Ngayon alam ko na dapat ay nalaman niya ang tungkol dito bago tayo. Edward, ano bang sinasabi mo?
Bakit tayo matatapos? Parang nagtatampo ang mukha ni Dominic. Naniniwala siya sa kanyang anak at sa kanyang kakayahan. Sa buong panahon na ito, hinayaan niya si Edward na mamahala sa negosyo ng pamilya. Kaya, hindi niya inaasahan na maririnig ito mula kay Edward. Paliwanag ni Edward. Tatay, ang Zelangkos, ang Longhorns, at Brookbourne Mansion ay nagsasama-sama para apihin tayo. Huminto sila sa pakikipagtulungan sa atin at nagdaragdag ng insulto sa pinsala. Hinihiling ng ating mga supplier na bayaran sila ngayon. Wala tayong sapat na pera. Pakiramdam ni Dominic ay parang tinamaan siya ng kulog. Napatulala siya. Ito ay isang bihirang sitwasyon. Hindi normal para sa mga negosyong iyon na gawin ito kahit na pananggakuan sila ng ilang benepisyo bilang kapalit. Kailan mo sinaktan ang mga taong ito? Bakit mo sinaktan ang mga Ballard, Zelangkos, at ang mga Longhorn? Sa wakas, tinanong ni Dominic ang tanong na iyon habang nakatitig sa anak. Naniniwala siyang hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay ang mga pamilyang iyon kung hindi sila masasaktan ng kanyang anak. Natigilan din si Edward. Tatay, hindi ko maintindihan at hindi ko alam kung paano ko sila nasaktan. Natakot ako sa sarili ko ngayong gabi nang malaman ko ito. Agad akong nagdala ng mga regalo at sinubukang bisitahin sila. Ngunit tumanggi silang makita ako. Kung gayon may nasaktan ka ba kamakailan? Hindi nakaimik si Dominic. Hindi lang niya maisip kung bakit nangyari ito. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang kanilang negosyo. Hindi pa banggitin, kailangan nilang magdeklare ng bangkarote kung wala silang sapat na cash flow. Maaari silang maging mahirap magdamag. Hindi nagtagal, pinalawak pa lang nila ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong pabrika at pagbubukas ng mga bagong retail shop. Paano sila makakaligtas dito? Nag-isip ng malalim si Edward at nakakuha ng sagot sa tanong na iyon. Tatay, isa lang naman ang nasaktan ko nitong mga nakaraan. Si Severin. Asawa ni Diane. Maliban sa kanya, wala talaga akong nasaktan na iba. Imposible iyon. Maaari ba siyang magkaroon ng ganoon kalakas na koneksyon sa mga pamilyang iyon na handa silang tulungan siya? Muli, napatulala si Dominic. Napaisip siya at sinabing, Tara na at humingi na tayo ng tawad sa kanya ngayon. Baka mapatawad ka niya at may pag-asa pa para sa pamilya natin. Umiling si Edward. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. At saka, baka hindi siya iyon. Tsaka, malinaw na nilinaw ng mga Shanahan ang kanilang mga sarili nang i-terminate nila ang kanilang kontrata sa amin. Nagdudulot kami ng insulto sa aming sarili kapag nagpakita kami sa kanilang pintuan. Ha! Kung gayon, kunin natin ang ating pera at mahahalagang bagay at pumunta sa kalsada bago tayo mahanap ng mga may utang. Baka makabalik tayo kung pupunta tayo sa ibang lugar dala ang pera. Napalunok ng malalim si Dominic. Tumakbo. Tatay, ako. Hindi ko matatanggap ito. Umiling si Edward at nahirapang tanggapin ang kanyang pananampalataya. Paanong ang batang master ng Horsfield ay kailangang tumakas balang araw? Kilala mo ba si Helen ng Troy? Hindi ko maintindihan kung ano ang maganda tungkol kay Diane Shanahan. Nasaran ka ng bait dahil sa isang babaeng nanay na. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang pamilya natin. Tara na. Kapag may buhay, may pag-asa. Kinagat ni Dominic ang kanyang ngipin at hinayla si Edward pabalik ng bahay. Di nagtagal, nag-impake ang kanilang pamilya at pinaalis ang kanilang mga mamahaling sasakyan palabas ng lungsod kasama ang ilan sa kanilang mga tagapaglingkod at maraming pera, mga gintong bar, at mahahalagang bagay. Diane, ikaw. Ang ganda mo. Kasalukuyang nakaupo si Severin sa kama at nakatingin kay Diane na katatapos lang mag-shower. Nakasuot siya ng sexy na pantulog at lumabas ng banyo. Napalunok ng laway si Severin. Severin, gusto mo ba? Kinagat ni Diane ang sexy na mapupulang labi at nahihiyang nagtanong with rosy cheeks. Oo naman syempre. Pero nag-aalala ako na hindi mo ito kaya. Mabilis na tumibok ang puso ni Severin habang nakatingin sa mahiyaing mukha ni Diane. Hinubad ni Diane ang kanyang sexy na pantulog sa pamamagitan ng paghila nito sa gilid ng kanyang mga balikat.
Agad na nahulog sa sahig ang itim na sexy nightgown. Life After Prison. Kabanata 389. Dayan, ang ganda mo. Ang maputi at pinong balat ni Dayan ang nagpaalab kay Severin. Tumayo siya at dali-daling lumapit para buhatin siya sa kama. Matapos makabalik sa loob ng maraming araw, sa wakas ay binitawan ni Dayan ang kanyang bantay at tinanggap siya ngayon. Kinabahan siya nang yakapin siya ni Severin. Niyakap niya ito ng mahigpit at mahinang sinabi. Maging mabait ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Talagang gagawin ko. Bahagyang ngumiti si Severin at bumagsak sa kama. Para kang isang bote ng alak na karapat-dapat maglaan ng oras upang tamasahin at tikman ito. Sabi niya. Grabe ka. Namula si Dayan at tumingin sa kabilang side. Gamit ang pagkakataong iyon, hinalikan ni Severin ang kanyang leeg. Sa lalong madaling panahon, ang silid ay puno ng romantikong ambience. Malalim na ang umaga kinabukasan ng magising si Severin. Natutulog pa rin si Dayan sa tabi niya. Hinalikan siya nito at ginaiseng. Nagmulat ng mata si Dayan at ngumiti ng matamis. Napakasama mo kagabi. 2 beses nating ginawa iyon at pagod na pagod ako ngayon kaya hindi na ako makatayo. Napahiya ito kay Severin. Well, napakaganda ng asawa ko. Napakasaya ko kagabi at hindi ko napigilan ang sarili ko na gawin ito ng isa pang beses. Sa totoo lang, iniisip ko pang ang ibigay ito muli ngayon. Gulat na sabi ni Dayan at kinakabahan. Hindi. Gabi na ngayon at kailangan kong bumangon kaagad. Sa tingin ko ay walang masyadong gagawin sa kumpanya ngayon. Sa bahay na lang ako at magpapahinga. Makakasama ko rin si Celine. Okay. Bumangon na rin ako. Tiningnan ni Severin ang oras. 10:00 na ng umaga. Bumangon siya sa kama. Ang 6 na pakete sa kanyang tiyan ay nakatulala kay Dayan. Hoy, ikaw. Hindi ko masasabing matipuno ka kapag nakashort ka. Nagulat ako nang makita ang katawan mo na wala ang sando mo. Paano na? Gusto mo ba ang katawan ko? Ngumiti ng matamis si Severin. Naalala niya noong unang beses na nagband ang kanilang mga katawan ay lasing siya at wala nang maalala kinabukasan. Bagamat halos 4 na taong gulang na si Celine, kagabi talaga ang unang gabing ganap na nagbonding ang kanilang katawan at nagkadikit. Hindi sigurado si Severin kung ang pagiging isang taong nagsanay sa mga espesyal na pamamaraan ang dahilan para kumilos siya at magkaroon ng lakas ng isang hayop. Siya ay tumatagal ng higit sa 1 oras bawat oras at 2 beses nila itong ginawa kagabi. Kaya naman pagod na pagod si Dayan ngayong gabi. Saglit na nagpatuloy sa pagtulog si Dayan bago siya nagkaroon ng lakas para bumangon sa kama. Bago siya bumaba, nagpalit siya ng isang set ng casual attire. Pagkatapos ng almusal, inilabas ng mag-asawa si Celine. Life After Prison. Kabanata 390. Kasabay nito, ito ay isang impyerno na sitwasyon sa Loz. Galit na ikinuyom ni Trevor ang kamao. Kalokohan. Gago. Tumakas ang mga Horsfield kagabi. Hindi nila ako binayaran. Ano ang gagawin ko dyan? Ang Loz ay may halos $100 milyong sa kabuoang mga ari-arian ngayon. Isang kahanga-hangang tagumpay para sa isang pamilya ng negosyo. Kailangan nilang pasalamatan ang Horsfields dahil nakuha nila ang perang iyon mula sa Horsfields sa pagiging original equipment manufacturer nila. Ngayong umalis na ang mga Horsfields sa bayan, ano ang gagawin ng mga Locke? Ang pinakamahalaga, ang mga Horsfield ay may utang sa Loz ng malaking halaga ng pera. Tatay. Anong nangyari? Bakit biglang umalis ang mga Horsfield sa lungsod? Ang balita ay nakagugulat din kay Easton. Hindi sapat ang kanyang cash flow dahil kailangan niyang bayaran ang bayad sa pagkuha ng mga asasin. Noong una, napakagaan ang loob nitong malaman na ito na ang takdang petsa ng pagbabayad ng Horsfield sa kanyang pamilya at kukuha siya ng pera noon. Gayunpaman, ang mga Horsfield ay talagang umalis sa bayan kagabi. Nangangahulugan ba iyon na ang kanyang pamilya ay bababa din kasama ang Horsfield? Para sa ilang kadahilanan, ang mga Longhorn, ang Zelangko at ang Ballard ay humahabol sa Horsfield. Maraming mga supplier na napakalapit sa mga Zelangko at Ballard ang nagtapos din ng kanilang mga kontrata sa Horsfield. Nabangkarote ang mga Horsfields at umalis sila sa lungsod kagabi.
Kinagat ni Trevor ang kanyang mga ngipin. Bigla siyang may naisip at sinabi. Easton, ano ang dapat nating gawin? Kaya ba nating bayaran ang sweldo gamit ang perang mayroon tayo ngayon? Kung hindi, kailangan din nating umalis sa lungsod. Habang pababa si Lucy, narinig niya ang usapan nila at nabigla siya. Masama ang mood niya nitong mga nakaraang araw dahil pakiramdam niya ay balo siya dahil hindi pa nag-aayos ng katawan si Easton. Nang marinig ang balitang ito, labis itong nagalit sa kanya. Siya ay sumugod ng mabilis. Ano? Nasa sitwasyon na tayo kung saan kailangan na nating umalis ng lungsod. Tatay, sira ba talaga tayo? Biglang tumingin si Trevor kay Lucy na may galit na mga mata. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Isa kang malas. Kung hindi dahil sa iyo, hinding-hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Pakiramdam ni Lucy ay inosente. Tatay, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako sinisisi? Kayo naman ang nagpapatakbo ng kumpanya. Paano nyo ako masisisi? Anong kalokohan ang alam mo? Simula nang kasama mo si Easton, hindi na nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan ang pamilya namin. Lalo na noong bumalik si Severin dito. Paulit-ulit na tina-target ang pamilya natin. Parang ang mga pamilyang iyon ang naghahabol sa mga Horsfield pero talagang hinahabol din nila tayo. Sabi ni Trevor. Si Severin. Dapat siya. Tatay, siya ang may gawa nito. Matapos mag-isip, naikuyong ng mahigpit ni Easton ang kanyang kamao. Anak ng gago. Magsasama ako ng ilang lalaki at papatayin ko siya. Pagkatapos noon, umungol ang galit sa kanyang isipan habang paalis na siya. Gayunpaman, iniabot ni Trevor ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang anak, at sinampal ito sa mukha. Hinawakan ni Easton ang kanyang mukha at tumingin sa kanyang ama na may tulalang ekspresyon. Tatay, bakit mo ako sinampal? Galit na tumitig si Trevor. Easton, sa tingin mo ba ay hindi ko alam na palihim kang kumukuha ng pera sa kumpanya? Kung hindi mo ginawa iyon, kahit papaano mayroon pa tayong pera para mabuhay sandali. Tingnan mo ang ginawa mo. Ngayong umalis na ang mga Horsfield, wala na tayong kapera-pera sa atin. Kasalanan mo ang lahat. Huminto siya at nagpatuloy. Narinig ko na nag-uusap kayo ni Lucy tungkol sa pagkuha ng asasin. Kinuha mo ba ang perang iyon para kunin ang asasin? Napansin kong napakalapit ni Severin kay Mr. Henry nang dumating siya para manggulo sa huling pagkakataon. Sinabi ko sa iyo na itigil mo na ang paghabol sa kanya at sipsipin mo na lang ito. Pero hindi mo ako pinakinggan. Tingnan mo ang ginawa mo sa atin ngayon. Hinawakan ni Easton ang mukha niya at namula ang mga mata habang nakatingin kay Trevor. Tatay, sinira niya ang daliri ko. Malibang naghiganti ako para sa sarili ko. At may isang bagay na hindi mo alam. May ginawa siya at nawala ang pagkalalaki ko. Bakit hindi ako makakapaghiganti? Isinusumpa ko na hindi ako magpapahinga hanggat hindi siya namatay.